Whoops! Hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang umaga po. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali. Kumusta na po kayo lahat? Good morning. Kape, 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 kape. Kape. Baliw. Para namang, ba't ganyan ang mukha ko kayo? Parang multo. Anong nangyari sa mukha? Ginagawa mo. Ano ba yan? Sandali nga. Nililin lang ba ako ng camera? Wala naman akong ginagalaw sa camera. Ba't parang pumuti ako? Hindi naman ako maputi. Kakulay ko lang ito. Itim. Talagang itim ako. Kayo manggi. Nililin lang ako nitong camera. Mumurahin lang naman na cellphone yan. Bahala na dyan. Basta ito, gagawa na naman tayo ng reaction. Magandang araw po. Kumusta na po kayo lahat? May napansin ako sa isang dating vlogger kasi na number 1 kung mambatikos sa Senador Marcoleta ay talagang sagad hanggang buto ang kanyang galit, ang pang-iinsulto. Kung mapanood niyo yung mga nagdaan niyang mga video mula po noong rally ng Iglesia ni Cristo noong January 13 hanggang noong halalan, panay ang bago. Paano masabi? Pero biglang nagbago talaga, nagbago ang ihip ng hangin. Para sa akin sabagay, ang Panginoong Diyos nga binigyan na ng pagkakataon ng tao na magbago. Ang sabi nga gaano man kapula ang iyong dumi, ibig sabihin talagang mapula na. Ipatitingkad, magiging matingkad na maputing maputi. Ibig sabihin, hindi po kalaban ng Panginoong Diyos yung pagbabagong buhay. Pero sa atin naman kasi bilang tao, siyempre magdududa tayo. Bakit biglang nagbago yung ganong klaseng tao nga? Sabagay, walang imposible kung Panginoong Diyos ang kikilos sa isip, sa damdamin, sa puso ng isang tao. Kagaya ni Apostol Pablo. Alam po ninyo si Apostol Pablo, mang-uusig yun sa Iglesia ni Cristo. Talagang kinakaladkad niya lahat ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa panahon ng mga apostol. Wala na ang Panginoong Hesukristo, nasa langit na noon. Dinadala sa mga kulungan, kaya binubugbog, o kung ano-anong pang-aapi ang ginagawa nila noon sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo noong panahon ni Apostol Pablo, noong hindi pa siya apostol. Subalit na tawag, nagbago. Kaya wala pong imposible kung ang isang tao magbagong buhay. Marahil ay kilala po ninyo ito. Hindi lang marahil. Kasi nga, yung mga nagdaang video niya, talagang grabe siya makapagmura, grabe mang alipusta sa Iglesia ni Cristo kay Senador Rodante Marcoleta. Sinasabi niya noon na pupulutin siya sa kangkungan, hindi mananalo sa Senado. Subalit lahat ng yon kinain niya. Minumura niya noon. Talagang kung ano-anong pang-iinsulto, yung pati personal na yung mukha, sasabihin kung ano-ano. Bagay, ganyan ang tao nagbabago. Walang imposible. Sabi niya, kung mapapansin po ninyo yung mga video niya ngayon, mahinahon siyang magsalita. Wala na yung kabastusan na pananalita. Sabi nga niya inamin niya sa kanyang video, napanood ko Inamin niya. Ano yung inamin niya? Panoorin po natin. Ito yung binabanggit kong tao. Si Epifanio Labrador. Panoorin po natin. Ang aking isipan, maging ang aking pananalita na naayon lamang po sa kanyang salita, no?
puso, ang aking isipan, maging ang aking pananalita na naaayon lamang po sa kanyang salita. No? Salamat po sa aral ng Diyos na nagtuturo po sa inyong lingkod sa araw-araw na mga bagay na dapat gawin, dapat sabihin na naaayon lamang sa batas. Alam nyo, aminado po ako. Sandali napansin po ninyo, mahinahon siyang magsalita. Na parang santo talaga, na parang hindi makagagawa ng hindi makapagsalita ng masasama, hindi makapagsalita ng masakit sa damdamin. Natatawa lang ako. Tuloy po natin. Na hindi po perpekto ang tao, hindi po perpekto ang sino man. Tayo ba'y nagkakamali sa ating pananaw, sa ating plano, sa ating sinasabi, sa ating nakikita, no? Kaya, pero ang kagandahan, ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asa, pagkakataon. Putulin ko lang saglit sabi niya, naway gabayan niya. Ang tinutukoy niya dito na niya ang Panginoong Diyos. Yung aking puso sa pananalita, sa pag-iisip. Parang napaka pakumbaba yung kanyang pananalita ngayon. Kasi sinabi niya, nag-under Bible study daw siya ngayon. Hindi totoo yan. Sana nga, Bola lang yan. siya ng tuluyan. Kung napansin po ninyo, yung mga nagdaang video niya, sinabi niya, dapat sabihin natin yung totoo para hindi tayo sasabihan ayon sa kanya na baka bayaran daw siya. Yun, sinabi niya yun mismo sa kanyang video. Kung napanood ninyo yung nagdaang kong video upload patungkol sa kanya. Sabi niya, inamin niya mismo, ang taong nagkakamali hindi perpekto. Ituloy po natin. Marami siyang sinabi pero hindi ko na tinapos yung video na yun. Yun lang, banda na yun yung aking ginawa. Ito po, ituloy natin. Sa bawat isa na tayo po ay lumakad, sumunod sa tama, gumawa ng tama, pag-isip ng tama. So sa araw pong ito, tayo po ay magbibigay lamang po ng tamang reaksyon o tamang impormasyon sa mga nangyayari po sa ating lipunan. Okay, pag-uusapan po natin sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging reaksyon po ni Senador Rodante Marcoleta. No? Ayos pati ako nagtataka. Nagbago siya. Biglang nagbago, inamin niya yung mga maling akusasyon niya, yung maling pananaw, batay sa nakikita. Ang sabi niya, nagkakamali ang tao, hindi perpekto. Ngayon, sabi niya, ayon sa kanya mismo maggagawa ako ng reaksyon ayon lang sa nakikita natin. Hindi na yung mag-isip lang ng kung ano-anong papasok sa isip niya na parang may dumidikta sa kanya, na parang inuutosan siya, ganito ang sasabihin mo, ganito. Noon, ganun siya. Pero ngayon, mag-react na lang daw siya ayon sa mga nakikita at naririnig niya. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano talaga yung, wala tayong alam kung ano talaga yung mga kung totoo yung sinasabi. Siya lang nakakaalam sa kanyang sarili kung totoo na siya. Kung kasi kaharap niyang camera, hindi natin alam, baka basta mahirap magsalita ng patapos. Sabi niya, ang Panginoong Diyos nagbibigay ng pagkakataon na magbagong buhay ang tao. Sana nga. Kasi yung ibang mga mga vlogger, wala akong nakikitang vlogger ngayon na nagsasalita ng hindi maganda patungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Yung mga dating
na nang babalahura sa kanya. Wala. Tahimik sila. Ang tinitira nila ngayon yung ibang mga senador. Yung hindi po nasasangkot si Senador Rodante Marcoleta sa kanilang mga video ngayon. Kasi nararamdaman siguro nila sa akin mismo, ako mismo, mula nung umupo sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman si Senador Rodante Marcoleta, yung mga kasamahan niyang mga senador parang nagbabangayan, at yun ang ginagawang content ng ibang mga vlogger ngayon. Wala na si Senador Rodante Marcoleta. Pati yung mga congressman na may mga anomalyang ginagawa, yun ang ginagawa nilang mga content, ginagawa nila ng reaction. At doon sa video ni Epifanio Labrador na yung pinakita ko, pinuri din niya yung mga leader ng relihiyon na gumagawa ng ayon sa utos at kalooban ng Panginoong Diyos. Wala siyang binanggit na pangalan. Basta yung mga nangunguna sa mga relihiyon daw na gumagawa ng kabutihan para sa mamamayan, para sa miyembro. Yun lamang ang aking masasabi ngayon sa video nito. Para sa akin, parang unti-unti na siyang nagbabago. Kayo po, kung ano ang inyong pananaw, tingin ninyo, kayo na ang bahala. Maraming salamat po.